Kagalakan ang mensahe ng ikatlong linggo ng Adbyento na kung tawagin ay Gaudete Sunday. Sa kabila ng mga pasakit, bighati at pagdarahop na nararanasan ngayon, makakaasa tayo na patuloy na sumasa atin ang Diyos. Inaanyayahan tayong may isaalang-alang ang galak at pag-asa na dala ng unang Pasko. Ibinabadya ng araw na ito ang hindi na mapipigilang pagdating ng araw ng pagsilang ng ating Panginoon. Lutang na lutang ang panawagan para tayo ay magsaya at magalak sapagkat malapit na, hindi na magtatagal, magaganap na ang araw ng pagdating ng ating kaligtasan. Kabahagi natin ng Diyos, kaya't walang anumang dapat ikabahala, sapagkat walang hanggan ang pagmamahal sa atin ng poon, katulad ng pag-ibig ng isang ama sa kanyang mga anak. Kumpiyansa tayong patuloy nakakapit sa Ama, dahil ang kanyang bugtong na anak na darating ay ang Emmanuel o Diyos na sumasa atin. This is indeed a happy Sunday. In fact, it is called Rejoice Sunday. Puno ng pag-asa ang mga pagbasa sa handog na kagalakan ng Panginoon. Kailangan tayong magdiwang dahil nalalapit na ang pagdating niya. The anticipation of Christ's coming, no doubt, is the source of true Christian joy. The true Christian realizes that the core and source of all this joyous preparation is the birth of the Savior. Putting first things first, we keep the birth of Jesus foremost in mind, and the renewal of His Spirit as the primary goal of Christmas. The true Christmas spirit does not rest on mere externals. It is not justified with the material side of Christmas. For real Christmas, joy will only come from reconciliation with God, which was brought by the Christ child. It is the lasting joy of the Spirit. Sa panahon ng kaliwat kanang krisis, binibigyang diin ng liturhiya ang eschatological reason ng Adbyento o paalala ukol sa katapusan sa muling pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon. Sa kahuli-hulihan, ang Diyos pa rin at hindi anumang kabighatian ang magwawakil. Mabubunyag sa wakas ang kapangyarihan ng Panginoon na magbubunsod ng katapusan ng lahat ng giyera, paghihirap, lahat ng uri ng inustisya at krimen at ng kahirapan sa daigdig. Sa huli, ang ating kagalakan ay dapat mauwi sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Ganito ang halimbawang ipinamalas ni Juan sa kanyang pagpapakilala sa Panginoon. Ito ang hamon sa atin ngayong Adbyento bilang paghahanda sa pagdatal ng Mesiyas. Maging kasangkapan ng Panginoon ang bawat isa sa atin upang ipahatid ang kanyang liwanag lalo na sa mga sawing palad. Tunay na ibayong kasiyahan at kagalakan ang dulot kapag tayo ay nakagawa ng mabuti at nakapagbahagi sa kapwa. Sikapin nating maitaguyod ang pagkakasunduan, pag-uunawaan at pagmamahalan sa mga kasapi ng ating pamilya ngayong Pasko, sapagkat dito nakataya ang tunay na diwa ng Pasko at dito rin matatagpuan ang kaligayahang dulot nito. God bless you.